Magandang araw. Uy, magandang araw. Magandang araw. Alam niyo ba ngayong hapon ay may makabuluhan at mga dagdag kaalaman na naman tayong tatalakayin? Kaalaman. Kaalaman na makukuha namin dyan sa tatalakayin na yan. May mga alam ka ba dito sa mga pinagsasabi nila? Oo, ito ay isang akda ni Emilio Jacinto. Dagi Emilio Jacinto. Di ba ito si Emilio Jacinto, palagi siya nalubanggit ng guro ko, ng guro ko sa PhilA. Ito daw ay bayani. Ayan. Nakatalakay na ba si Emilio Jacinto? Tatalakay na, ngunit may ilang impormasyon sa aking nasa isipan tungkol kay Emilio Jacinto. Sige nga, natalakay na sa inyo. Anong pagkakatanda mo? Kilala siya bilang ano? Sa kasaysayan natin, itong si Emilio Jacinto ay tinagurian or binansagan bilang isang utak ng katipunan. Utak. Utak, matalino. At alam niyo ba, napapakinggan ko din siya eh. Alam niyo ba yung pen name niya? Hindi ko alam kung paano naging konektado ito sa kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang pen name pala ay Pinkian. Pinkian. Ganto, Pinky. Yun nga din na, sabi ko, ang layo naman kung Pinkian tapos si Emilio Jacinto na utak ng katipunan. Ikaw, may gusto ko bang ibahaging impormasyon tungkol kay Emilio Jacinto? Alam niyo ba, isinilang si Emilio Jacinto noong Disyembre 15, 1879 sa Trozo, Manila. Maynila. Ano yung isip mo? Maynila, nabanggit ang Maynila. Tondo, ano sa'yo ito? Siyempre, pag Maynila, alam mo mga buildings na yun, lalo na kung laking Oo. probinsya ka, mga buildings talaga dyan eh. Pag Maynila, naisip ko si Yorme. Yorme? Magandang pamamalakad sa Magandang Maynila. mayor. Oo. Si Yorme. Sige nga, nagiging interesado na ako tungkol dito kay Emilio Jacinto. May gusto ko bang ibahagi tungkol sa kanya? Ano pa yung mga impormasyon na nalalaman mo tungkol sa kanya? At paano mo naman ito nakuha? Ito ay nakuha ko sa talakayan namin ni Ginoong Rayos. Uy, Kilala niya. Ginong Kaya Kilala pala. mo. Kilala niya. Kilala Kaya ko. pala madami siyang alam. May Siyempre, bitaw. lagi pag Ginoong Rayos talaga, punong-puno talaga ng kaalaman eh. Pulido. Pulido pa magtulog. Pilipino, makabayan. Talaga. Sige nga, tuloy mo nga. Ano pa yung mga impormasyon? Alam niyo ba, si Emilio Jacinto ay nag-aral siya sa Kolehiyo ni San Juan de Letras at kumuha siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Ay, Abogado. abogado. Wala na. Sige na, matalino na. Kaya nang ipaglaban lahat. Abogado. Matalino. Ano naman kayo yung mga naging ambag niya sa panitikan natin, sa kasaysayan? May alam ka ba? Ang kanyang mga akda, lalo na ang Kaptilyan ng Katipunan at Dingding at Liwanag, ay patuloy na nagsisilbing gabay at ng kaisipan ng mga Pilipino. Napapakinggan ko lang, pero parang Hindi ako familiar. hindi din ako. Pero parang napapakinggan. Pero kung tatanungin ko ano ito, parang wala po masyado. Oo nga. Pero, sa episode na ito, alam nyo ba, ng ating tatalakayin ay isa sa mga akda ni Emilio Jacinto? Alam nyo ba? Ito ay ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto. Ha? Ningning at Liwanag? Pero kung ating papakinggan, parang wala namang pagkakaiba. Di ba? Parang paras lang naman ang ibig sabihin. May kislap, may ilaw, parang ganun Diyan kayo lang. nagkakamali. Kung mababasa ninyo ang kwento ni Emilio Jacinto, malalaman ninyo kung ano nga ba yung pagkakaiba ng ningning at ang liwanag. Nabasa niyo na ba ito? Or Hindi na nga eh. Hindi ko na alam. Alam mo ba? nabasa ko na siya pero medyo malalim talaga yung kwento. Sobrang lalim. Pero sasabihin ko na lang talaga kung ano yung kung ano talaga yung kwentong ito. Kung ano yung tunay. Tama. Oh. Sige nga. Ibahagi mo na yan. sa amin yan. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga politiko. Uy, politiko na naman. Politiko. Usapan na. Walang bangon. Oh. Di ba sabi ng guro ko, ang problema doon talaga, politiko, hindi politika. Tama. May point. Pero sa perspektibo ng napakaraming Pilipino, iba-iba tayo ng perspektibo, pananaw, di ba? Tama. Iba-iba. Pero ang kwentong ito, isang patunay kung gaano talaga kahirap ang Pilipinas. Kung gaano kahirap o kadumi ang Pero Pilipinas. kung iisipin mo, ang Pilipinas napakayaman
sa mga paligid, like, di ba, Pilipinas, anuhan siya ng palay. Yung Agrikultura. Yan, mga isla Mga yamang natin, lupa, yan. yamang tubig. Pero Sino ang bakit? sayang Bakit? talaga? Sayang. Mabalik tayo sa kwento ni Jacinto. Sinabi niya sa kwento na tayong mga Pilipino, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat tayo bumabase sa panlabas na kanyuan. At ito ang tinatawag niyang ningning. Oh, Okay. gets niyo na ba? At may clue na ba kayo? Diamante, Oo, pag nakakasilaw, talaga. maningning eh. Lalo na sa mga Hindi mo gold, di ba? malilimutan kapag Maningning, ningning talaga. ang ganda sa labas. Pero, anong liwanag? Oo. Anong liwanag? Anong liwanag? Liwanag, parang kasing kung sa pag-isip, parang ningning at liwanag, parang ganun lang eh. Yung ningning, nagaliwanag siya. Ah, pero sa kwento rin ni Emilio Jacinto, ang tinatawag ng liwanag, panloob, yung kakayahan, Oh. yung Ibig puso. sabihin, kung sa, syempre lalaki naman kayo, kung sa babae, kita niya agad, kagandahan. Oh. Pero hindi niya kita ang Yun yung panloob na metaphor. yun. Yun. Kung ang sa babae, ang ningning natin ito. Kagandahan. Tas, oo, ang liwanag natin nasa bukal sa puso. Yan. Diba napakatalino ni Emilio Jacinto na isip Nabigyan niya? niya ng meaning yung Oo. dalawang yun. Kahit sa parang isip natin, same parehas. lang. Oo. Tama. Napag ano niya talaga, napag-connecta niya kung ano yung ningning at liwanag. Tapos, ang maganda dito, inihangon niya yun sa panahon niya. Parang kinonekta niya. Di ba sinabi mo kanina tungkol sa politiko, pamihado, madaming makaka-relate lalo na sa panahon ngayon. Wala pa. Dati Parang pa, ano kasi- problema na Oo, Pilipinas. lalo na Oo. ngayon, layag na kung paano, anong dumi na ng politiko, something ganyan. Diba? Talagang ano, para siyang medium or gamit pang tuligsa sa mga ano politiko. Pero wala namang nangyayari. Walang pagbabago. Wala, yun nga lang ang problema. Walang nangyayari. Pero madami naman talagang mapapakinggan ka na nagagawa ng move. Pero wala pa rin, walang nangyayari sa mga ganun talaga. Pero hindi lang ito sa politika natin pwedeng ilapat. Pwede din sa pag-ibig. Nabanggit niyo na kanina. Di ba? Tama. Yes. Ikaw ba, Jacel, saan ka bumabase? Sa lingning o liwanag? Uy! Saan ka Ikaw? bumabase? Bilang Ningning? lalaki, saan ka bumabase? Sa Ningning o liwanag? Parehas. Ayun, parehas daw talaga eh. Siyempre, Parehas. ano na, di ba? O ikaw, Aki, saan ka Bilang- bumabase? Di ba? Di ba? Parehas. Talaga. Pero pag nahook ka talaga nung ningning, Mabilis makaakit Oo, mabilis talaga makaakit. Kaysa sa liwanag. Totoo. ningning, pag nagakintab-kintab talaga Kasi pag parang... liwanag, malalim na eh. Oo. Parang ano na eh. Pag ningning, sakit ang malam. Talagang Di doon. ba Kaya talaga? yung naisip ni ni Jacinto dun sa kwento niya, nagpapadala tayo sa ningning o sa panlabas na kanyuan or sa mga init na ipapakita ng mga tao. Kahit naman harap-harapan na tayong niloloko. Di ba, Hindi ngayon naman- malapit na ako. Ngayon may mga kumakandidato na, nagpapasikat. Lalabas na naman yan. Yan ang sinasabing ningning. Tama, nagpapabango. Nagpapasikat. Yung ningning nila, pabango, ganyan, something ganyan. Kunyari, andyan na. tumutulong. Pag may Pero- camera lang naman. Oo. Pero Pag kapag Pinapabang ang pangalan. Pero ang mas nakakalungkot dito, kung sino pa yung may magandang intensyon para sa atin, sa bansa natin sila pa yung hindi nananalo. Talaga. Kung pansin nyo, ang Tunay. mas nananalo, yung matunog ang pangalan, kahit hindi sila competent. Tulad ngayon, Sobrang... Di ba may politikong hindi na ako sumasayaw? babagit. Oo. May nagsasayaw ng budots. Budots lang, di ba? Panalo. Panalo na. Anong Pero, nangyari? Wala. nasaan na siya ngayon? Wala. Basta na. Loob. Loob na. Wala. Yun Wala. ang mas nakakalungkot. Yung alam na nating may record na siya or may masamang nagawa na siya dati before. Pero nananalo pa din. Ningning nung kanyang pangalan. Kahit nga mga nababalita na, di ba uso ngayon yung flood control? Yun. Matunog. Blood Matunog na control. matunog. Pero nasaan sila? Di ba? Yung iba nasa kulungan, pero ang ayos ng pagsilbi sa kanila. Talaga. Hindi katulad ng mga
Pinoy natin na mas mahirap. Nasa rehas talaga. Sama-sama pa sila. Sama-sama pa. Pero ang mas nakakalungkot dito, yung alam na natin na suspect or talagang may kasalanan sa isyong ito, yung mga taong dapat na tayo ipagtanggol, yung mga nasa posisyon, parang sila pa yung nagproprotekta sa kanila. Talaga. Imagine mo yung nagiging liwanag nila. Ay, yung ningning pala nila. Sa ningning pa lang ng pangalan kasi nila parang, ay masunod ako dyan kasi matunog yan eh. Oo. Sobrang ningning yan, parang asang Ibig basang sabihin, bahin. itong ningning at liwanag, napapawalang bahala na ang liwanag. Oo. Kasi mas bumabasa sila sa ningning. Sa ningning. Doon tayo na, parang sakit na natin yung mga Pilipino. Talaga. Mabilis silang maakit. Yun, panlabas pa lang, hindi na nila nakikita yung liwanag sa Yung loob. parang hahayaan Wala. na nila. O sige, hayaan mo na. Maliwanag na, makakatulong naman. Oo. Parang doon na tayo talaga nasanay. Kala mo sa kinahaba-haba ng panahon na sinulat ni Emilio Jacinto o kahit sa nung panahon na hindi pa talaga niya ito na susulat, nangyayari na din talaga ito. Ibig sabihin, simula pa lang nung una, sakit na nating mga Pilipino ito. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa atin. Nasilaw tayo sa nigting. At hindi na natin nabibigyang pansin yung liwanag sa loob, yung ganda ng liwanag sa loob. O diba, sinulat na ni Emilio kasi ito. Tapos tayo, alam natin yung pinapatungkol niya. Pero bakit ito mga Pilipino? Ginagawa pa rin yung gano'n. Kaya nga parang mas naiisip ko, mas magandang lumalabas sa aking isipan dapat na ipabasa sa mga tao, sa mga mag-aaral, yung mga ganitong akda. Pilipino, tangkalikin ang sariling atin. Di ba sabi, kabataan ng pag-asa ng bayan? Tama. Di Dapat ba sa ngayon ang kanila. mga kabataan ngayon talagang lumalaban na ang mga kabataan Lumalaban. ngayon? Oo. Pero, yan. Mali ang Sa pinaglalaki. paglaban nila, paminsan nare-red-tag pa. Anong tinatawag sa kanila? Mga kalaban PTA. daw ng lipunan. Paano na ang bansang Pilipinas kung pag lumalaban ang kabataan ay napapalitan pa ito ng pagiging kalaban daw ng bayan? Parang ang hirap ipaglaban ng Pilipinas dito. Sobrang hirap ipaglaban. Yung sinasabi na ang hirap mahalin. Ang hirap mahalin mahalin. Pilipinas. Tunay talaga. Pero, tayong mga kabataan, dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ikaw ba bilang kabataan? Anong kaya mong gawin? Para lang, kasi hindi lang naman tayo ang makakaranas nito. Pag hinayaan natin to, in the future generation, Lahat. mararanasan din to. Cycle lang yan eh. Hindi na Pero mawawala. bilang isang Pilipino, siguro makakaambag ako bilang isa sa puso ko talaga lahat yung mga bagay na sa atin talaga. Yun lang yung yaman na pwede nating madala o maipamana sa susunod na henerasyon. Kasi wala na. Wala na, mahirap. Ikaw ba ate? Kung ikaw ay kabataan, Siguro sa akin ngayon, lalo na sobrang hirap talaga eh, magsasalita ka lang, ire-red tag ka pa, di ba? Siguro yung anuhin na lang natin na yung panghawakan natin kung ano talaga yung sa atin, na hindi tayo magpapadala doon sa mga sinasabi nila, kalaban kayo. Kahit ang alam naman natin ay sila yung kalaban na nagre-retag sa atin na tayo yung kalaban daw. Kasi nga, syempre, ang tingin nila, tama yung kanila, mali yung atin, which is, tama naman talaga yung atin. At nakikita na natin yun ngayon, kasi mulat na tayong mga kabataan. Tama. Ang isa pa sa talagang problema sa atin, sa sistema natin edukasyon. Yun, kulang din tayo. Edukasyon. di ba may nanalong Senado? Sino to? Na sinusuportahan ng mga kabataan, mga estudyante. Oo. Kilala mo? Kilala ko. Pero, baka may ibaon tayo sa taan. Talaga. Delikado tayo dyan eh. Pero yung iba, hindi naman natin malalahat kasi yung iba talaga nabubulag dun sa ningninga na tinatawag. Lalo na pag may pera, matunog yung pangalan, ay, pogi. Pogi si Senator ah. Sige, kay Senator. Tatapalan ka lang ng pera, di ba? Talaga, Sasayawan wala ka na. lang. Nasayawan ka lang. At sana sa inyong mga manonood ay may natutuhan kayo sa episode na ito. At paki-comment na rin sa baba kung ano yung mga natutuhan nyo sa amin. Or kung may gusto man kayong ibahagi ay pwede comment lang kayo At dyan sa ito baba. din ang tanong, bilang kabataan, ano ang gagawin nyo para mabago ang sistema ng Pilipinas? Uy, wag na wag magpapabulag sa kanilang ningning. Laging titingnan ang ganda ng Yes. liwanag sa loob. Totoo.
At hanggang sa muli, mga manonood, paalam! Paalam!